kung anong nangyari at dahil doon, nagsimula na siyang maiyak. May isang lalaki roon na di niya nakilala na nagtanong sa kanya, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay tagapag-alaga ng mga halaman doon, kaya siya ay nagsabi rito, "Ginoo, ituro po ninyo sa akin kung nasaan niyo dinala si Jesus at kukunin ko siya." Tinawag siya ng lalaki na si Jesus, "Maria." At dahil doon, biglang nakilala ni Maria si Jesus. "Guro," sinabi ni Jesus sa kanya, "Huwag mo kung muna akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakabalik sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong haakit ako sa aking Ama na inyong Ama, sa aking Diyos na inyong Diyos." Kaya nga, si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon!" At pagkarinig nga ng mga alagad sa ibinalita ni Maria, pumunta sila sa libingan ni Jesus upang tingnan kung ito ay totoo. At nakita nga nila na wala na sa libingan si Jesus. At ang nakita na lamang nila ay ang telang ibinalot kay Jesus. Wala sa libingan si Jesus. Siya ay buhay. Maraming beses na nagpakita si Jesus sa mga disciples niya. Katulad ng isang araw na ang mga disciples ay nasa dagat ng Tiberias. Sabi ni Pedro, "Pupunta ako sa dagat upang mangisda." At nagkasundong sumama ang ibang alagad. Kaya sila'y sumakay sa bangka at nangisda ng buong gabi. Ngunit wala silang nahuli, kahit isa man lang. Nang madaling araw na, sila'y bumalik na sa pangpang. At sa pangpang ay may nakita silang isang lalaki na nakatayo roon. Ito ay si Jesus, ngunit hindi nila siya nakikilala. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mga kaibigan, may nahuli ba kayong mga isda?" At sila'y sumagot ng wala silang nahuli. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung ganon, ihulog ninyo ang inyong mga lambat sa kanang bahagi ng inyong bangka." At ginawa nga nila ang sinabi ni Jesus. Hinulog nga nila ang kanilang lambat at marami silang nahuling isda na halos di na nila maitaas ang kanilang lambat. Biglang sinabi ni Juan na isa sa mga alagad ni Jesus, "Ang Panginoon iyon!" Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit, tumalon sa tubig at dali-daling lumangoy papunta sa kinaroroonan ni Jesus. Nang umabot na sa pampang ang lahat ng mga alagad, nakita nila ang mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Magdala kayo rito ng islang isdang inyong nahuli." Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda na merong 153 na mga isda. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang kanilang nahuli. Nang matapos ng maluto si Jesus, ay kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, "Halika kayo at magalmusal tayo." Walang isa man sa mga alagad ang nagtanong kung sino siya, sapagkat alam nila na siya si Jesus. Kinuha ni Jesus ang tinapay at ang isda at ibinigay sa bawat isa sa kanila. Masaya ang mga disipulo dahil buhay na muli si Jesus. Bago umakyat sa langit si Jesus, ay tinanong siya ng kanyang mga disciples kung kailan papalayain ng mga Israelita at kung kailan siya maghahari. Sumagot si Jesus, "Ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Holy Spirit.
sasabihin ninyo sa mga tao ang tungkol sa akin, ang mga itinuro ko sa inyo dito sa Jerusalem, sa Judea at Samaria at sa buong mundo. Pagkasabi nga nito, at habang nakatingin ng mga disciples kay Jesus, iniakyat si Jesus sa langit at natakpan siya ng mga ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, may dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo at sa tabi nila. Mga taga Galilea, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Paglipas ng ilang araw, natanggap nila ang ipinangako ni Jesus. Natanggap nila ang Holy Spirit at dahil doon, maraming nangyaring magagandang bagay sa mga disciples ni Jesus. Nagkaroon sila ng power, napuno sila ng love, at inaalagaan nila ang isa't isa. Lagi silang masayang nagsasama-sama at walang sinuman ang selfish sa kanila. Sinishare nila ang kanilang mga blessings katulad ng pagkain, damit, pera, at kahit pa nga ang mga pag-aari nilang lupain. Nagsishare sila ng pantay-pantay at walang sinuman sa kanila ang napapabayaan. Magkakasama din silang nag-worship kay Lord sa temple at nagsasalo-salong kumakain. They love to be together as they praise God at araw-araw madaming tao pa ang nadadagdag sa kanila at sumasama sa church.